Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Magda, huwag na huwag kang magpupunta sa ilog, lalo na kapag pumapatak ang 3:00. Yung mga damit mo, madalas mong iniiwan yan sa sampayan at hindi ka man lang marunong humango niyan kahit na gumagabi na. Ay, nakong dalaga ka. Paano na lang kung may magkagusto sa iyong elemento at engkanto? Tsak naaanakal ka nila. Ayaw ko magkakaroon ng apo na isang engkanto. Naku, kayo talaga, Itay. Ang tanda niyo na. Naniniwala pa rin kayo sa mga ganyan. Panahon pa yan ni Kopong-Kopong eh. Kung may engkanto mo magkakagusto sa akin, ayaw mo nun, bibigyan niya ako ng yaman at magiging buhay reyna ako. Tigilan mo na nga kung ano mga sinasabi mo patungkol dyan. May espiritu mga salita. Baka yan ay magkatotoo. Sige ka. Baka darating ang araw at magbubuntis kang taga-Balete ang ama. Balete? Anong Balete? Lugar ba yun? Lugar? Anong lugar? Doon sa puno ng Balete na nasa tabing ilog. Ikaw sundin mo na lang ang sinasabi ko para hindi ka mapahamak. Huwag ka nang pumunta sa ilog na mag-isa, lalo na kapag mag-aalas-3 ng hapon. Sige na nga, Itay, para maging tahimik na kayo. Wala namang magandang itutulot yung pag-aalala nyo eh. Isa pa, hindi naman totoo mga elemento na yan. Diyan na nga muna kayo. Lilinisin ko na lang muna ang likod bahay. Ang mahirap nito, wala na si nanay, kaya wala akong kakampi. Umalis si Magda sa harap ng kanyang ama at minabuting dumiretso sa likod ng bahay nila para magwalis ng mga tuyong dahon doon. Malapit nang magtakip silim, kaya nais niyang sunugin ang mga yon para walang mga lamok ang aali-aligid sa kanila pagdating ng gabi. Samantala, naiwan naman ang matandang nag-iisip ng malalim. Nakakaramdam siya ng kaba dahil alam niyang lapitin ng mga engkanto si Magda. Gawa ng mahaba ang kanyang buhok at napakatingkad pa nito. Nang matapos na si Magda sa kanyang pagwawalis, nagpasya siyang tumungo sa kanilang kusina. Nang naroroon na siya, napagtanto niyang walang laman ang kanilang tapayan, kaya nagpaalam siya sa kanyang ama para kumuha ng tubig sa ilog. Itay, tutungo po muna ako sa ilog. Mag-iigib lang po ako. Ubus na po kasi ang tubig natin. Wala po tayong panghugas ng pinggan at pagsaing. Ay nako, ikaw na babae kan talaga. Akin na nga ang balde at ako ang kukuha ng tubig doon. Baka kung ano pa ang mangyari sa iyo ron eh. Walang nagawa si Magda, kundi ang ibigay ang balde sa kanyang ama. Tinanaw na lang niya ito habang papaalis. Napaisip siya kung bakit gano'n na lang ang pag-aalala ng kanyang ama sa kanya, gayong wala namang masamang mangyayari sa kanya. Noon din, minabuti na lang niyang pumasok sa kanyang silid para ipunin ang mga labahi niya pagdating ng bukas. Lumipas ang ilang oras. Nagtaka si Magda kung bakit hindi pa rin nakakauwi ang kanyang ama. Nagsimulang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Lalo na at alam niyang pasado 6:00 na yun ng hapon. Nagpasya siyang sunduin sa ilog ang kanyang tatay. Subalit, saktong paglabas niya, kararating lang ng matanda. Puno ng putik ang katawan nito at halatang natatakot. Oh, Itay! Ano ba nangyari sa inyo? Bakit ngayon lang kayo? Inakasagupa akong isang engkanto sa ilog. Sinubukan niya akong dalhin sa kanilang mundo. Mabuti na lang at nagawa kong makatakas. Kung hindi, baka tuluyan na nila akong ikinulong at inalipin sa kanilang mundo. Teka. Engkanto o tuba? Amoy tuba kayo eh. Siguro, dumaan pa kayo sa kumpare niyo may tubaan, no? Ay nako, wala pa kayong dalang sulo. Siguro, lumangoy kayo sa putikan eh. Sinasabi ko naman sa inyo na huwag nang uminom dahil masama yan sa kalusugan nyo. Ikaw talaga, Magda. Minsan lang naman eh. Di inaamin nyo ngayon na uminom kayo ng tuba. Oo na. Uminom na ako. Pero kaunti lang naman. Wala namang 6 na baso yun. Ay nako, kayo talaga. Sige na nga, akin na yung balding may tubig at nakakapaghugas na ako ng pinggan. Tignan mo tong tubig natin. Ang dumi na.
Buti at hindi natapon. May paingka-engkanto pa kayong nalalaman dyan. Kinuha ni Magda ang balding may tubig at kahit may dumi yun, ginamit pa rin niya itong panghugas ng pinggan. Minabuti na rin niyang sa tubig na lang na inumin nila, kumuha ng pansaing. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang gagawin sa kusina, nang sa hindi niya inaasahan, may nalanghap siyang sobrang bangong samyo. Hindi pamilyar sa kanya ang samyo na yon, pero animoy inantok siya nang malanghap niya ito. Bulaklak ba yun? Ang bango ah. Parang pabango ng isang dalaga. Ano kayang bulaklak yun? Wala namang kaming tanim na bulaklak ah. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagtataka nang may mapansin siyang nakasabit sa bintanang malapit sa kanyang pwesto. Nung una, hindi niya pinansin yon. Ngunit nang lumaon, naisipan niyang lumapit doon at naging rason o para mas lalo siyang mamangha. Hindi niya lubos maisip na may mag-iiwan nun doon at batid din niyang walang ibang pwedeng bigyan nun kung hindi siya lamang. Bulaklak? Sino naman kaya maglalagay niyan dito? Iginala niya ang kanyang paningin at nang mawari niyang wala namang ibang tao sa labas, naisipan niyang kunin ang bulaklak para amuyin. Napangisi si Magda nang mabatid niyang napakabango ng bulaklak na yon. Sino naman kaya mag-iisip na mag-iwan ng bulaklak dito? Bakit kaya hindi ko siya napansin? Habang nakakunot ang noo, biglaan siyang nakaramdam ng panlalamig nang may marinig siyang boses ng isang lalaki. Sinubukan niyang dumungaw sa bintana, ngunit wala naman siyang nakita. Dahil dito, minabuti niyang itabi na muna ang bulaklak upang tapusin ang kanyang ginagawa. Nang matapos na siya, naisip niyang ipakita sa kanyang ama ang bulaklak para malaman kung kanino posible galing yon. Subalit, gano'n na lang ang kanyang gulat dahil nang lingunin niya ang bulaklak na itinabi niya, wala na ito sa kanyang pwesto. Ilang beses pang kinusot ni Magda ang kanyang mga mata at iginala ang kanyang paningin sa paligid, pero hindi niya na nakita pa yon. Baka nalaglag lang. Ay nako, pabayaan ko na nga lang yun. Hindi ko naman kilala kung sino naglagay nun sa bintana. Papasok na lang muna ako sa aking silid. Total, maluluto na rin naman ang sinaing. Madaling naglakad si Magda papasok sa kanyang silid. Sakto namang nakita niya ang kanyang ama, kaya nagpasya siyang tanungin ito patungkol sa bulaklak. Itay, sandali lang. Alam niyo po ba kung sino naglagay ng bulaklak sa bintana? Hindi ko kasi alam kung sino nag-iwan nun dun eh. Abay malay ko. Kung hindi mo rin lang alam kung sino nagbigay, pabayaan mo na lang. Abay maya-maya baka mula pa yan sa engkanto at baka ikaw mismo ang kapalit. Basta itay, sa susunod, kapag nalaman mo kung sino nag-iwan ng bulaklak, sabihin mo kagad sa akin ha. Oo na, sige na. Basta, ang palagi kong bilin sa'yo ha. Huwag kang pupunta na mag-isa sa ilog. Huwag mag-iiwan ng damit sa labas. At huwag kang tatanggap ng kung anuman sa hindi mo kakilala. Oo na po. Sige na, susundin ko na kayo. Bumuntong hininga na lang si Magda ng mga sandaling yun at nagpatuloy sa kanyang paglalakad papasok sa kanyang silid. Pagpasok niya roon, nahiga siya at napaisip kung sino talaga ang nag-iwan ng bulaklak na yon. Isa pang bagay na nagpaisip sa kanya ay ang napakabangong samyo ng nasa kusina siya. Nagsimula siyang kutuban ng hindi maganda. Kaya naman, sa halip na suwayin kung anuman ang sinasabi ng kanyang tatay, minabuti niyang sundin na lamang ito. Makaraan ang ilang minuto, niyaya na siya ng kanyang ama para maghapunan. Bunsod nun, lumabas siya sa kanyang silid at naghain na sa kusina. Matapos ang kanilang hapunan, nakaramdam na ng antok si Magda. Itay, mauna na po ako matulog. Bigla kasi ako nakaramdam ng antok eh. Parang bigla po nanghihina ang katawan ko. Gusto ko na pong mahiga. Ano ka ba, matutulog ka? Aba, busog ka pa. Mamaya ka na matulog. Kung ako sa'yo, maglakad-lakad ka na muna at nang matunawang ka. Napatango si Magda sa sinabi ng kanyang ama. Ngunit sa halip na sundin ito,
Minabuti niyang pumasok sa kanyang silid at naglatag na ng banig. Hindi pa sana siya hihiga roon, ngunit bigla siyang hinila ng antok na parang hindi niya kayang pigilan. Bunsod nito, inilapat na lamang niya ang kanyang likod sa banig at nagpatianod sa antok na kanyang nararamdaman. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, muli siyang nakaamoy ng napakabangong samyo. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na mapabangon. At kahit na inaantok siya, hindi yun naging sagabal sa kanyang kagustuhan. Lumapit siya sa bintana at napadungaw roon. Sakto namang pagkatitig niya sa labas, may napansin siyang hubog ng isang tao. Nakatayo yun malapit sa madilim na bahagi, kaya hindi niya naaninag ang itsura nito. Ilang sandali pa, napansin niyang papalapit sa kanya ang naturang tao at nawari niyang isa yung lalaki. Nakasuot yun ng magarang damit at may hawak na bulaklak. Nagpatuloy yun sa paglalakad hanggang sa nakarating yun sa tapat ng bintana ng silid ni Magda. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ako si Lamurok. Kung mamarapatin mo sana, ay aakyat ako ng ligaw sa'yo. Pasensya ka na at binawi ko kanina ang bulaklak na ibinigay ko sa'yo. Naisip ko kasing baka makita yun ng iyong ama at pagalitan ka niya. Pero ito, may dala ulit akong bulaklak para sa'yo. Habang nakamasid at nakatitig si Magda sa lalaking nagsasalita, tila naging musikang nakakamesmerismo ang tinig nun para sa kanya. Mas lalo siyang nakaramdam ng antok hanggang sa hindi niya na alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Nagulat na lang siya nang bumalik siya sa kanyang sarili dahil nasa lilim siya ng punong balete na nasa pangpang ng ilog. Teka, anong ginagawa ko rito? Bakit wala akong saplot sa buong katawan ko? Labis na kaba ang naramdaman ni Magda. Hinagilap niya ang kanyang damit, subalit hindi niya ito nakita. Napasapu pa siya sa buong katawan, gawa ng pakiramdam niya ay merong mali sa kanya. Ano nangyari sa akin? Hindi. Sinong may gawa nito? Magbabayad ang may gawa nito. Isusumbong ko siya kay Itay. Napahagulgol ang dalaga sapagkat napagtanto niya na isa siyang biktima ng panggagahasa. Ang hindi niya lang alam ay kung sino ang may gawa at kung bakit siya nakarating sa lilim ng puno. Hindi niya rin alam kung paano niya ipapaliwanag ang nangyari. Gayong ang natatandaan niya ay nasa loob siya ng kanyang silid at may isang lalaking nagpakita sa kanya. Demonyo siya! Demonyo siya! Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa akin. Alam kong siyang may gawa nito. Nasa ganong kalagayan si Magda nang bigla ang lumitaw sa kanyang harapan ang lalaking nakita niya sa labas ng kanyang bintana. Hawak nito ang kanyang damit at nakangiti yun sa kanya. Nanginig ang mga kalamnan ni Magda dahil sa matinding galit. Alam niyang dahil sa ginawa ng lalaki, masisira na ang kanyang buhay. Hayop ka! Hayop ka! Anong ginawa mo sa akin? Hindi ko alam kung paano mo ito nagawa, demonyo ka! Malalaman to ng aking ama! Patawarin mo ko, Magda. Labis lamang kitang iniibig. Kaya hindi ko napigilan ang aking sarili. Alam kong mali sa batas nyo at maging sa batas namin ang aking ginawa. Pero mahal na mahal kita. Matagal na kitang sinusubaybayan. At sa bawat araw na pinagmamasdang kita, mas lalo ring lumalalim ang pag-ibig na nararamdaman ko para sa'yo. Ang kapal na mukha mong sabihin na pag-ibig ang nararamdaman mo. Ang sabihin mo, hayok ka sa laman. Malalaman ito ng aking ama at titiyakin kong bombaryo ang papatay sa'yo. Pero, teka, bakit ako nandito? At paano mo ako nadala rito? Sapagkat ako'y hindi kagaya mo, Magda. Iisa tayo na mundong ginagalawan. Pero iba ang dimensyon na aking kinaroroonan. Isa kong engkantong intwara. Patawarin mo ko sa aking pagkakasala sa iyo. Gusto ko lang naman magkaroon ng anak sa isang katulad mo.
Dahil darating ang panahon at malaki ang kanyang gagampanan sa mundo nyo at maging sa mundo namin. Kaya't patawarin mo ko, Magda. Patawarin mo ko. Akin na ang damit ko! Mapagsamantala! Kahit na may nararamdaman siyang puot sa nagpakilalang engkanto na sila Murok, tila nagagawa rin ng lalaking engkanto na kunin ang kanyang loob. Pagkarinig pa lang ni Magda ng tinig ng nagpakilalang engkanto, unti-unti nang nawawala ang lahat ng kanyang pangamba at alalahanin. Inibig niya ang engkanto. Kahit sa maikling panahon, tinanggap na rin niya ang nangyari sa kanilang dalawa. Kahit pa alam niya na pinagsamantalahan lang siya nito. Huwag kang mangamba, Magda. Tutulungan kita. Subalit ipagpatawad mo kung hindi ako maaaring manatili sa tabi mo. Mahigpit na ipinagbabawal sa aming mga intwara ang makisalamuha sa mga normal, sapagkat maaaring masira ang aming mundo. Yan ang rason kung bakit mas pinipili kong pagmasdang ka ng malayuan. Ibig mong sabihin, Mahirap ipaliwanag, pero balang araw, mauunawaan mo rin ang rason. Matapos magwika ng engkanto, ikinumpas niya ang kanyang mga kamay. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Magda, nasa loob na siya ng kanyang silid. Nakahiga at meron ng saplot. Napasapo na lang siya sa kanyang tiyan. Sa hindi niya inaasahan, biglaan siyang nangulila kay Lamurok. Magmula ng gabing bumalik siya sa kanilang bahay, palagi nang nakatulala si Magda. Maging ang kanyang ama ay nabahala na, lalo pa at napapansin itong mabilis ang naging paglaki ng tiyan ng dalaga. Sinubukan ding ipatawas ni Tandang Ipi si Magda, subalit walang nagiging resulta ang tawas. Maging ang mga albularyong pinuntahan nila, hindi matukoy kung ano ang nagiging karamdaman ni Magda. Isang gabi, habang nakahiga sa banig at nakasapo sa kanyang tiyan si Magda, napansin niyang kumikirot ang tiyan niya. Pakiramdam niya'y sasabog na yon. Itay! Itay, tulungan mo ako! Ano ba nangyayari? Teka, bakit mas lalo pang lumaki ang tiyan mo? Ano nangyayari sa'yo? Nagimbal ang matanda at napahiyaw naman ng malakas si Magda. Biglaan kasi niyang iniluwal ang isang sanggol na lalaki na kakaiba ang itsura kaysa sa tao. Gayunpaman, tinanggap ni Magda ang bata at ipinangako sa kanyang sarili na aalagaan niya yon. Subalit habang nasa ganoong sitwasyon, may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan na hindi niya magawang ipaliwanag. Tama ang hinala ko. Isang engkanto ang ama niyan. Ngayon, Magda, sabihin mo sa akin kung ano nangyari at kung bakit yan ang naging resulta. Kailangan ko malaman kung saan nakatira ang engkantong gumawa niyan sa'yo at nang masunog natin ang tirahan niya. Isa siyang demonyo. Isang malakas na pag-ungol ang nagawa ni Magda bilang tugon. Humugot siya ng kanyang hininga at napasigaw na lang si Tandang Ipi nang mawari niyang nalagutan na ng hininga ang kanyang anak habang dilap ang mga mata. Anak ko! Demonyo sila! Bakit nila ginawa ito sa'yo? Itong batang ito ay isang demonyo! Dapat itong mamatay! Dahil ito ang rason ng pagkakamatay ng aking mahal na anak! Nanginig ang buong katawan ni Tandang Ipi dahil sa pagkamatay ni Magda. Hindi niya alam kung sino talaga ang sisisihin, pero nang maisip niyang walang ibang gagawa nun kundi ang mga engkanto, ibinaling niya ang kanyang pansin sa sanggol na iniluwal ni Magda at dito niya ibinuntun ang galit na kanyang kinikimkim. Demonyo ka! Salot! Kung hindi dahil sa'yo, hindi mamamatay ang kaisa-isang alaala sa akin ng aking asawa. Papatayin kita! Papatayin kita, bata ka! Wala kang karapatang mabuhay sa mundong ito! Walang pagdadalawang isip na kinarga ni Tandang Ipi ang sanggol. Pinagmasdan niya ang mukha nito at gano'n na lang ang kanyang gulat nang mapagtanto niyang nag-iba ang anyo ng sanggol. Kung nung una may mahaba itong tenga,
May kulay gintong buhok at puting-puti ang balat. Pero ng mga sandaling yun, naging kawangis ito ng isang normal na sanggol. Subalit kahit na maamo ang mukha ng sanggol, hindi nawala ang puot at galit na nararamdaman ni Tandang Ipe. Demonyo ka! At dapat sa'yo, sakalin hanggang mamatay. Hindi ka na dapat nabuhay rito. Anak ng engkanto! Walang pagdadalawang isip na sinakal ng matanda ang sanggol. Subalit makaraan ang ilang segundo, biglang lumakas ang hangin at natuklap ang kanilang bubong. Yumanig din ang lupa hanggang sa tuluyang nawasak ang kanilang bahay. Wag na wag mong pagdadampian ng iyong kamay ang anak ko. Dahil mamamatay ka, tanda. Wala akong pakialam kung ama ka man ng taong mahal ko. Ang mas mahalaga sa akin ay ang bata. Engkanto! Engkanto! Kung sino ka man, hayop ka. Sinira mo ang buhay ng aking anak. At dahil dyan, sisirain ko rin ang buhay ng impaktong ito. At isusunod kita para magsama-sama na kayo sa impyerno! Lalo pang hinigpitan ni Tandang Ipe ang pagkakasakal sa sanggol hanggang sa mangitim ang mga labi nun. Demonyo ka! Hindi na naipagpatuloy pa ng matanda ang kanyang naisabihin at bago pa man tuluyang malagutan ng hininga ang sanggol, biglaan niya itong nabitawan. Mabagal namang lumapag sa sahig ang kaluluwal pa lamang na sanggol na animoy may sumaluroon. Bago pa man makagawa ng kung anumang aksyon si Tandang Ipe, may kung anong puwersa ang pumihit sa kanyang ulo at patungo sa likuran. Naramdaman din niyang may kumikirot sa kanyang tiyan. Isang pag-ungol na lang ang kanyang nagawa bago tuluyang lumobo ang kanyang tiyan at sumabog ang kanyang mga lamang loob. Bago pa man siya malagutan ng hininga, naaninag niya ang isang nilalang na nakasuot ng kakaibang kasuotan at karga nito ang sanggol na muntikan niya nang patayin. Tawarin mo ko, Apo. Patawarin mo ko, Magda. Patawa. Muling lumakas ang pagyanig ng lupa hanggang sa tuluyang nawasak ang bahay ni Tandang Ipe. Nagkaroon din ng malalalim na bitak doon na siyang naging rason para lamunin ang kanilang bahay at maging ang bangkay nilang dalawa ni Magda. Sa kabilang banda, dinala ng engkanto ang sanggol at iniwan yun sa puno ng balete kung saan niya dinala si Magda. Hanggat nandirito ko, anak, walang masamang mangyayari sa'yo. Hindi ako papayag na may masamang mangyari sa mahal kong anak. Nakarinig ng mga yabag si Lamurok, kaya nagpasya siyang gumamit ng tagabulag. Nang makakita siya ng mag-asawang naglalakad patungo sa ilog, nagkaroon siya ng isang ideya. Napangiti siya dahil alam niyang yun na ang pagkakataong hinihintay niya. Kailangan mong mabuhay bilang isang tao dahil dito ka iniluwal sa mundong ito. Kailangan mong maging matatag sa lahat ng pagsubok. Babantayan kita at hindi ko papayagan na may manakit sa'yo, aking anak. Hinayaan niyang umiyak ang sanggol para makita ng mag-asawa. Alam niyang sa tulong ng dalawang yon, maaalagaan ng wasto ang sanggol. Pinaririnig ka bang iyak ng sanggol? Aba, parang sanggol nga yun ah. Oo. Saan kaya yan? Mukhang nasa malapit lang. Sa palagay ko, parang nasa banda ron eh. Sandali lang ha, at titignan ko muna. Tinungo ni Kikoy ang puno ng balete kung saan niya naririnig ang iyak ng sanggol. Ganun na lang ang gulat niya nang makita niya ang isang sanggol na lalaki na umiiyak. Mabilis niyang tinawag ang kanyang asawa at maging si Belen ay namangha nang mapagtantong naroroon nga ang sanggol. Teka, anong gagawin natin dyan, Kikoy? Baka mamaya niyan eh. Anak pala ng engkanto yan. Baka kung ano pang mangyari sa atin kung kukupkupin natin siya. Ikaw naman, Belen, oo. May anak ba ng engkanto na ganyang kagwapo? Aba, hindi naman siguro mag-iiwan ng engkanto ng kanyang anak dito, hindi ba? Sa bagay.
Sige na nga, kupkupin na lang natin yan. Kawawa naman ang batang yan at baka kung ano pang mangyari sa kanya rito. O sige, bantayan mo muna ang sanggol na yan at ipagheli mo. Ako talaga maglalaba. Bibilisan ko na lang para makauwi na kaagad tayo. O sige, ako na ang bahala sa sanggol na ito. Dahil dito, tiyak na mas lalong sasaya ang ating buhay na mag-asawa. Minadali ni Kikoy ang kanyang paglalaba at nang matapos na siya, ay nagpasya siyang umuwi na sila. Hanggang sa mga oras na yon, karga pa rin ni Belen ang sanggol na nakita nila sa ilalim ng puno ng balete. Dahil malayo ang kanilang nayon sa simbahan at hindi rin nauuso ang binyag sa pari, minabuti nilang sila na mismo ang magbigay ng pangalan sa sanggol. Tinawag nila itong Oyong. Magmula noon, inilagaan nila ang sanggol hanggang sa lumaki ito at naging isang malusog na bata. Iisang bagay lang ang nagiging problema nila rito. Sa tuwing may nakakalaro kasi ang bata, nagkakaroon ng sakit ang mga yon at hindi nila matukoy kung ano ang mga karamdaman ng mga ito. Habang tumatagal, maging ang mag-asawang Kikoy at Belen, nagiging sakiti na rin at napapansin nilang lalo silang humihina. Isang gabi, sa hindi malamang dahilan, hindi makatulog si Oyong. Hindi ito mapakali habang papalit-palit ng posisyon sa paghiga. May problema ba, anak? Mukhang hindi ka yata mapakali. Kung may problema ka, huwag kang mahihiyang sabihin sa akin, ha? Ama mo ko at handa kong gabayan ka. Wala po ito, Itay. Pakiramdam ko po kasi may masamang mangyayari. Lumalakas po ang kabog ng dibdib ko. Ano ka mo? Masamang mangyayari? Abay, walang masamang mangyayari hanggat kasama mo kami ng iyong inay. Wala kang dapat na ipangamba, anak. Kami ang poprotekta sa'yo. Kaya ikalma mo ang sarili mo. Salamat po, Itay. Buti na lang po at naririyan po kayo palagi ni Nanay sa aking tabi. Nasa ganun silang sitwasyon nang makarinig sila ng ingay ng maraming tao. Oyong, tignan mo nga kung ano ang ingay na yun. Parang maraming tao, ah. Saan kaya sila papunta? Sige po, Itay. Sandali lang po at dudungawin ko po sa bintana. Mabilis na lumapit si Oyong sa bintana at saktong pagkadungaw niya roon, natanaw niya ang mga taong may dalang sulok. Nagmamadali sila at papalapit sa kanilang bakuran. May mga tao nga po, Itay. Papalapit po sila sa ating bahay at may mga dala pong sulo. Parang mga galit po sila. Ano? Mga sulo? Aba, anong gagawin nila sa atin? Susunugin? Mga walang hiya ang mga yan, ah. Sandali nga, titignan ko. Mag-iingat ka, Kikoy. Baka kung anong gawin nila sa'yo. Wala silang gagawin sa akin. Kakausapin ko sila ng maayos para malaman ko kung anong talagang problema nila. O sige na, ako na ang bahala sa labas at pumirmi lang kayo rito. Basta, mag-iingat ka, Kikoy. Pagkababa ni Kikoy, bigla ang nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang katawan si Oyong. Nanginginig ito sa galit, pero pilit niya itong itinatago para hindi mapansin ng kanyang ina. Nang makalapit na ang mga tao sa bakuran nila, nagpasya si Oyong na sumilip sa siwang ng dingding at alamin kung ano ang nangyayari doon. Ang kailangan nyo, mga kanayon? Gabing-gabi na. Abay, natutulog na kami rito. Ilabas mo ang anak mo, Salot! Ilabas mo! Kung hindi, susunugin namin ang bahay niya. Ano ka mo? Salot! Hoy, ikaw! Anong karapatan mong tawaging salot ang aking anak? Kailanman ay hindi siya naging salot? Kung hindi siya Salot, bakit nagkakasakitan lahat ng nakakalaro niya? Tignan mo ngayon, ang apo ko. Nag-aagaw buhay at halos butot balat na lang. Ito mga kasama ko. Alam ko kakilala mo sila. At ang mga anak at apo nila ay nagkasakit din. Magbuhat na makipaglaro yan sa anak mong Salot. Maghinay-hinay ka sa pagsasalita mo, tanda. Wala kang karapatan na sabihin yan dahil hindi mo pinapakain si Oyong. Hala, sige, umalis na kayo rito dahil nagpapahinga kami. Kung gusto niyo mang disturbohin niyo ang isa't isa at huwag kami. Lalong nanggalaiti ang mga tao sa sinabi ni Kikoy at kahit na anong pagpigil sa kanila,
hindi pa rin sila nagpaawat. Ang bawat isa sa mga tao roon ay nais na makuha si Oyong dahil itinuring nila itong salot. Nang mga sandaling yon, nagkasundo ang mga tao na puwersahang pasukin ang bakuran ni Kikoy. Itinulak nila ito at nagmadaling pumasok ang mga tao. Ilang beses nilang tinawag si Oyong at sinabihang bumaba. Nagkibit balikat na lang si Oyong at habang nakasilip sa siwang, may nakita siyang isang lalaking nakatayo sa hindi kalayuan. Alam niyang hindi si Kiko yun, kaya kumunot ang kanyang noo. Sino kaya yun? Hindi kaya kasamahan siya ng mga tao? Habang nasa ganoong sitwasyon siya, nagbanta ang mga tao na kung hindi siya bababa, susunugin nila ang bahay ni Oyong. Kinilabutan siya at hindi niya napigilan ang kanyang sarili dahil sa nangyari. Sige na po, bababa na po ako. Huwag lamang po niyong saktan ng aking mga magulang. Pagkarinig ng mga tao sa kanyang tinig, naghiyawan sila at mas lalo pang lumakas ang kanilang pagtawag sa kanya bilang salot. Huwag kang bababa, anak! Tiyak nasasaktan ka ng mga yan! Oyong! Ayos lang po, Itay. Ang mahalaga sa akin ay ang kaligtasan niyo. Nang mga sandaling yon, bumaba si Oyong. Pinipigilan pa siya ni Bilin, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Pagkababa niya, agad siyang lumapit sa mga tao. Sa hindi naman malamang dahilan, biglaang natahimik ang mga kanayo nila. Napatitig na lamang ito kay Oyong na animoy nakakita ng isang demonyo. Ano po bang kasalanan ko? At ginaganito niyo po ako at maging ang mga magulang ko. Kung iniisip niyong ako ang may kasalanan kung bakit nagkakagano ng mga bata rito sa ating lugar, handa akong tanggapin kung ano man po ang parusang ipapataw niyo sa akin. Pagkatapos niyang magwika, hindi pa rin nagsasalita ang mga tao roon. Nanatili silang nakatulala at parang estatwa sa kanilang kinatatayuan. Noon din, sinabi ni Oyong na sasama siya sa kanila. Nang magsimula ng maglakad ang bata, parang mga puppet na gumalaw din ang mga tao. Dinaanan na lang ni Oyong ang kanyang ama na noon ay hindi rin makapaniwala sa nangyari. Nang malayo na sina Oyong sa kanilang bahay, tumigil siya at sinubukan niyang kausapin ang mga tao. Pero hanggang sa mga oras na yon, hindi pa rin sila tumutugon. Kung wala namang kayong sasabihin sa akin, mas maigi kung babalik na lang ako sa aming bahay. O sige na, diyan na kayo. Mauuna na ako. Nagsimulang maglakad si Oyong. Nakakatatlong hakbang pa lamang siya nang maalala niya ang nakita niyang lalaking nakatayo at nakamasid sa mga tao. Naisip niyang malapit lang yon sa kanilang pwesto, kaya napalingon siya sa mga tao. Ganun na lang ang kanyang gulat nang makitang nakahandusay na ang mga yon, duguan at wala ng buhay. Ano nangyari sa kanila? Sino may gawa niyan? Lumakas ang kabog ng puso ni Oyong. Sa murang isipan niya, hindi niya kayang maarok kung ano ang nangyayaring yon. Subalit mas lalo siyang nahintakutan nang may kunsinong nagsalita na hindi naman niya nakikita. Walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo. Buhay nila ang magiging kabayaran kapag may taong gumawa sa'yo ng masama. Hindi makapaniwala si Oyong sa kanyang narinig at mas lalo siyang hindi makapaniwala sa kanyang nakita nang masaksiyan niya kung paano lamunin ng lupa ang mga katawan ng taong sumugod sa kanilang bahay. Babantayan kita sa lahat ng oras at gagawin ko ang lahat para maproteksyonan ka. Anak! Anak! Bigla ang napabaling ang atensyon ni Oyong sa kanyang ama. Hindi na rin niya nagawa pang magtanong kung may nakita itong ibang tao sa paligid dahil niyaya na siya ni Kikoy. Mukhang hindi na tayo ligtas dito. Paniguradong babalikan tayo ng mga tao dito. Baka sa susunod, mangyari na ang kagustuhan nila. Kailangan lisanin na natin ang ating bahay para sa ating kaligtasan. Hindi, Itay. Kahit kailan po, hindi na po makakabalik pa ang... Natigilan si Oyong at parang may nagpaurong sa kanyang dila. Noon din, pumayag siya sa kagustuhan ni Kikoy. Bumalik silang dalawa sa kanilang bahay
at sinabihan nila si Bilen kung ano ang kanilang plano. Hindi naman tumanggi si Aling Bilen at noon din, nilisan nila ang kanilang bahay para tumungo sa bundok. Doon tayo magsisimula ng ating bagong buhay. At doon, walang mananakit sa'yo. At wala tayong mga kanayon. Mas magiging payapa ang ating buhay sa bundok. Tama po kayo, Itay. Ang magiging problema lang po natin ay kung saan tayo kukuha ng ating makakain. Walang problema dyan, anak. Maraming mga punong namumunga sa loob ng gubat. At paniguradong hindi tayo magugutom doon. Saan naman tayo titira roon? Alangan naman na sa ilalim lang ng mga punong kahoy tayo manirahan. Basta, gagawa ko ng paraan para magkaroon tayo ng maayos na tirahan. Biglang natigilan si Kikoy nung may marinig silang kaluskos sa hindi kalayuan. Nagsimula ring makaramdam ng init si Oyong, bagay na napapansin niya kapag may mga panganib na nakaamba sa kanya. Subalit kahit ganon, nagawa niyang iisang tabi ito. Kampante siyang walang masamang mangyayari sa kanya, lalo pa at kasama niya ang kanyang ama at ina. Rinig niyo ba ang kaluskos sa bandaron? Mukhang hindi maganda ang kutob ko. Parang may mga nagmamatsyag sa atin. Sa palagay ko, aswang ang mga yon. Kailangan natin makarating kagad sa bundok. Baka harangan tayo ng mga aswang nang hindi natin inaasahan. Tama po kayo. Mukhang meron nga po, Itay. Teka, titingnan ko lang po kung ano yun. Paniguradong hindi lang po yung simpleng ligaw na hayop lang. Wag na, anak. Pahamak ka. Hayaan na lang natin yon. At magpatuloy na tayo. Baka mamaya niyan ahas lang yun at sugurin ka pa. Hindi nila pinansin ang ingay na kanilang narinig at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Subalit lahat sila ay nagimbal nang sa hindi nila inaasahan. May mga nilalang na lumundag at hinarangan silang tatlo. Kulubot ang mga balat nun at nakaumbok ang mga likod. Nagbabaga rin ang kanilang mga mata at naglalaway habang nakalabas ang pangil. Mga aban-aban! Mga aswang ang mga yan! Sige na! Mauna na kayong dalawa! At ako nang bahala sa mga to! Sige na! Tumakbo na kayo! Hindi po, Itay. Sasamahan po kita at tutulungan. Nang makita nilang papasugod sa kanila ang mga aswang, hinugot nila ang kani-kanilang mga itak at inihanda ang kanilang sarili. Sa hindi nila inaasahan, umatake ang ilang aban-aban sa kanilang likuran. At huli na nang mapagtanto ni Kikoy at Oyong na sinagpang na ng mga aswang si Bilen. Bilen! Anong ginawa nila sa'yo? Mga demonyo kayo! Lubayan niyo ang asawa ko! Mga aswang! Walang pagdadalawang isip na sinugod ni Kikoy ang mga aswang na nagpepiesta sa katawan ni Bilen. Noon din, tinaga ng lalaki ang isa sa mga aswang. Subalit nang masugatan niya ito, biglaan siyang nilundag ng iba pang mga aswang. Pilit man siyang nanlaban, subalit hindi niya nagawang makaligtas sa talim ng mga kuko at mga pangil nito. Oyong anak! Iligtas mo ang sarili mo! Tumakbo! Hindi na nagawang ipagpatuloy pa ni Kikoy ang kanyang sasabihin. Gawa ng tuluyan siyang nalagutan ng hininga. Nanginig naman ang buong katawan ni Oyong, hindi dahil sa takot na kanyang nararamdaman, kung hindi bunsod ng galit sa mga aswang na aban-aban. Habang nakamasid sa katawan ng kanyang nanay Bilen at tatay Kikoy, isinumpa niyang gaganti siya sa mga aban-aban kahit pa nagaano katagal ang panahon na kanyang gugugulin. Magbabayad kayo. Magbabayad kayo sa inyong ginawa. Hindi ako makakapayag na hindi kayo mamamatay. Papatayin ko kayo kagaya ng ginawa niyo sa aking mga magulang. Nilingon lang siya ng mga aban-aban at napangisi ang mga ito. Dulot ng matinding galit ni Oyong, mabilis siyang umatake sa mga aban-aban. Ibinaling naman ng mga aswang ang kanilang pansin kay Oyong. Ngunit nang akmang susugod na ang mga ito sa kanya, biglaang may kung anong liwanag ang tumama sa kanilang pwesto na nagmumula sa ibabaw ng mga punong kahoy. Napatingala si Oyong upang alamin kung ano yun. Ngunit nang muli niyang ibaling ang kanyang pansin sa mga aban-aban, ganun na lamang ang kanyang pagkagulantang sapagkat puro sunog na
ang katawan ng mga ito. Ang tanging naiwan doon ay ang katawan ng kanyang ama at ina na halos naghahalo na ang laman at dugo. Nay! Tatay! Anong ginawa nila sa inyo? Hindi ko man lang kayo nailigtas mula sa mga demonyong aswang. Pagbabayarin ko sila. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nasisingil sa ginawa nilang to. Napuno ng galit ang puso ni Oyong. Wala siyang ibang inisip ng mga panahong yun, kung hindi ang hanapin ang iba pang mga aswang na kumitil ng buhay ng kanyang mga magulang. Alam niyang may iilan pang natitira sa mga yun, kaya nais niyang lipulin ang kanilang lahi. Habang nasa ganoong estado siya, biglang lumakas ang hihip ng hangin. Yumanig din ng bahagya ang lupa, kaya panandali ang nawala ang puot ni Oyong at napalitan ng pangingilabot. Sige lang, gumanti ka kung gusto mo. Dahil kasama mo ko sa laban. Hindi kita pababayaan. Lalo pa at mag-isa ka na lang ngayon. Ito yan. Magpakita ka sa akin. Huwag ka maging tuwag. Sa ngayon, hindi muna ako magpapakita sa'yo. Sapat nang nakakausap kita at natutulungan sa mga pagsubok na kinakaharap mo. Iwan mo na rin ang katawan ng mga kinikilala mo magulang. Tumungo ka sa bundok at doon may nakalaan para sa'yo. Hindi ko iiwan ang aking mga magulang dito. Kung sino ka man, huwag kang umastang parang magulang ko. Hindi ko sila iiwan dito at sasama ako sa kanila. Kahit na ikamatay ko man. Iniisip ko lang ang kaligtasan mo. Kung naroroon ka sa bundok, hindi ka madaling matutunto ng mga aswang dahil may proteksyon ko ang kubong nakalaan para sa'yo. Ang mga kinikilala mo palang na mga magulang ang pinaslang nila at paniguradong maging ikaw ay tutugisin ng mga aban-aban na yon. Paano mo nalaman? Sino ka ba? Bakit parang ang dami mong alam? Huwag mo akong pangunahan. Hindi ko iiwan ang mga magulang ko. Ilang beses ko bang uulitin? Hindi na mahalaga kung sino ko. Ang importante sa akin ay ang kaligtasan mo. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo, dadalhin kita sa bundok at doon ka muna mananatili. Magsasalita pa sana si Oyong nang muling lumakas ang hangin. Nagsibuwalan ang mga malalaking puno at bago pa man siya makaalis sa kanyang pwesto, lumitaw ang isang ipo-ipo at tinangay siya nito. Napapikit na lamang si Oyong dahil sa takot. Walang humpay ang kanyang pagsisigaw. Makaraan lang ang ilang sandali. Lumapag siya sa lupa at namilog ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang kubo roon na kumikinang ang paligid. Yan ang sinasabi kong nakalaan para sa'yo. Diyan ka maninirahan habang inihahanda mo ang iyong sarili sa muli mong pagharap sa mga aban-aban. Sino ka ba talaga? At anong dahilan mo para tulungan ako? Nandito na tayo sa lugar na sinasabi mo. Kaya maaari ka na magpakita sa akin. Hindi pa sa ngayon. Dahil kung makikilala mo ko at kung magpapakita ko sa'yo, tiyak na mas lalo ka mapapalapit sa mga panganib. Aaminin ko na ipit ka sa away ng mga intwar at aban-aban. Kaya kanila hinahabol at gustong patayin. Isa kang malaking banta para sa mga aban-aban. Alam nila yon simula pa lang nung iluwal ka rito sa mundong ito. Bakit? Paano nangyari yun? Ano bang pakialam ko sa mga intwar at aban-aban na yan? Malalaman mo rin pagdating ng tamang panahon. Pero sa ngayon, mas maigi kung magpapahinga ka na muna. Marami kang napagdaanan at marami ka pang mapagdadaanan. Kailangan mo mag-ipon ng lakas. Siya nga pala, isang tabi mo yung itak mo. Walang silbihan sa mga aban-aban. Dahil sa mga pinatulis na kahoy o kawayan lamang sila namamatay. Napatitig si Oyong sa kanyang itak at napaisip. Subalit sa halip na sundin ang sinabi ng boses, minabuti niyang dalhin ang naturang itak sa loob ng kubo. Hindi napigilan ni Oyong ang mamangha dahil halos lahat sa loob ng kubong yun ay mamahalin. Hindi niya alam kung saan yun nagmula, pero nagpasalamat siya sa tinig na nagdala sa kanya roon. Saktong pagpasok niya, biglaan siyang nakaramdam ng antok. Sa hindi niya inaasahan, nabuwal siya sa sahig
at tuluyang nakatulog. Hindi niya na alam kung ilang araw o linggo siyang nakatulog doon. Pagkagising niya, pakiramdam niya ay tila nabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman, dulot ng pagkamatay ng kanyang ama at ina. Walang ano-ano, may naulinagan siyang kaluskos sa labas ng kubo. Naging hindi maganda ang kanyang kutob, kaya napabangon siya at minabuting silipin kung ano ang nasa labas. Nagkataon naman na maliwanag ang buwan at kita ang paligid, kaya hindi nakaligtas mula sa kanyang paningin ang 3 aswang na may nakaumbok sa likuran. Iisa lang ang kanyang naisip ng mga sandaling yon, kaya kinabahan siya. Ang mga aban-aban, paniguradong sinundan nila ako rito. Anong gagawin ko? Huwag kang mangamba. Hindi ka nila masasaktan hanggat nasa loob ka ng kubo. Napakunot ang noo ni Oyong. Pakiramdam niya'y nasa tabi niya ang kumakausap sa kanya. Ngunit kahit saan dako man siya mapatitig, hindi niya ito nakikita. Nang maulinagan niyang paalis na ang mga yabag, minabuti niyang tignan ulit ang labas. Napailing na lang siya at sa isang iglap ay nagdesisyon siya kung ano ang dapat niyang gawin ng gabing yon. Susundan ko sila. Kailangan malaman ko kung saan sila nagkukuta. Hindi ko papayagang mabaliwala lang ang pagkamatay ng aking mga magulang. Huwag mong gagawin kung ano man ang iniisip mo. Ipapahamak mo lamang ang iyong sarili. Hayaan mong ako ang gumawa ng paraan. Manatili ka na lang sa loob ng kubo. Hindi mo ako mapipigilan. Kailangan may paghiganti ko ang aking mga magulang na pinatay ng mga aban-aban. Kapag umalis ka at susugod doon na mag-isa, paniguradong papatayin ka lang nila. Alam nilang may dugo kang intwara. At ang pagiging kalahating tao mo at kalahating engkanto ang siyang magiging hadlang sa kanilang mga kagustuhan na magasik ng lagim sa kanayunan. Wala akong pakialam. Kahit na bata pa ako, ang mahalaga sa akin ay may paghiganti ko ang aking ama't ina. Wala akong pakialam sa mangyayari sa akin. Isa pa, hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Hindi ako isang anak ng engkanto. Nagkakamali ka, Oyong. Isa kang kalahating engkanto at kalahating tao. Anak kita. At ako ang iyong ama. Isa kang taong may dugong intwar. Hindi totoo yan. Anak ako ni Nanay Bilin at Tatay Kikoy. Kung talagang anak ka nila, paano mo ipapaliwanag ang mga bagay na nangyayari sa iyo ngayon? Lalo na kapag nagagalit ka. Paano mo ipapaliwanag ang paghigop mo sa enerhiya ng mga batang nakakalaro mo? Saglit na natigilan si Oyong. Naalala niya ang kanyang mga kalarong nangihina at nagkakasakit. Naisip din niya ang pagsugod ng mga taong binalak silang sunugin. Dahil dito, nanlamig siya at napaisip patungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi totoo yan. Gumagawa ka lang ng kwento. Kung totoong ikaw nga ang ama ko, bakit hindi ka magpakita sa akin? Matapos magwika ni Oyong ng mga katagang yon, biglang natahimik ang paligid. Naghintay siya ng ilang sandali, subalit walang nagpakita sa kanya. Bunsod nito, isinantabi niya ang ganong bagay at ibinaling ang atensyon sa mga aban-aban. Medyo nakalalayo na ang mga ito, pero tinatamaan sila ng sinag ng buwan, kaya't nakikita pa rin niya ang mga yon. Hindi maaari. Kailangan ko maabutan ng mga aban-aban at nang malaman ko kung saan sila naglulungga. Pero kailangan ko na magiging armas. Tama, pinatulis na kawayan. Kailangan ko ng pinatulis na kawayan. May narinig pa siyang boses, subalit minabuti niyang wag ng pakinggan at pansinin yon. Nagmadali siyang lumabas at nagkataong may nakita siyang pinatulis na kawayan. Walang pagdadalawang isip niyang kinuha ito. Minabuti niyang sundan ang mga aban-aban na noon ay medyo malayo na ang distansya sa kubo. Kailangan ko malaman kung saan naglulungga ang mga kampo ng kadiliman na yun. Hindi ako natatakot sa kanila. Kahit na bata ako, hindi ako magpapadaig sa nila lang na pumatay sa aking ama't ina. Patakbong sinundan ni Oyong ang mga aban-aban. Kahit paano'y maliwanag naman ang buwan at kahit nasa loob siya ng kagubatan, may liwanag naman ng buwan na lumulusot doon. Hindi niya inisip ang panganib na kanyang susuungin.
dahil ang galit ang pagnanais na makapaghiganti ang siyang nag-ahari sa kanyang puso. Wala akong pakialam kung mag-isa lang ako. Wala nang saysay ang buhay ko. Kaya kahit mamatay pa ako, ayos lang yun. Ang mahalaga, maipaghiganti ko ang aking mga magulang. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagtakbo nang sa hindi niya inaasahan ay lumakas ang iip ng hangin. Hindi siya nagpatinag doon at mas pinili niyang magpatuloy sa kanyang binabalak. Halos hindi makapaniwala si Oyong, gawa ng mas naging mabilis ang kanyang pagtakbo hanggang sa makita niyang pumasok sa isang yungib ang mga aban-aban na kanyang sinusundan. Papasok na rin sana siya sa yungib, pero may nakita siyang mga bagay na kumikinang sa hindi kalayuan. Kunin mo ang mga gintong yan at gamitin. Magagawa mong lansihin ang mga aban-aban dyan. Dahil napakahilig nila sa ginto at diamante. Sige, kukunin ko yan at gagamitin laban sa kanila. Walang agam-agam niyang kinuha ang mga ginto at nagpatuloy siya sa kanyang pag-usad. Dahil natanaw niyang pumasok sa yungib ang tatlong hinahabol niya, pumasok na rin siya roon. Pilit niyang tiniis ang malansa at amoy bulok na amoy sa loob nun. Hindi na rin niya inisip kung anuman ang kanyang maapakan, gawa ng sobrang dilim sa loob ng naturang kuweba. Makalipas ang ilang minutong pagbaybay sa makitid na lagusan, nakarating siya sa kabilang bahagi nun. Nakita ni Oyong na may mga tolda roon at kahit paano'y may liwanag ng buwan na tumatama roon. Kung gayon, ito ang kuta ng mga aban-aban. Anong gagawin ko para magawa ko silang gapiin? Anong gagawin ko? Mag-isip ka, Oyong. Mag-isip ka. Mag-iingat ka. Hindi madaling linlangin ang mga yan. Kailangan hindi nila malaman na may dugo kang intwar. Dahil paniguradong papatayin ka nila kagad. Patuloy pa rin sa ngayon ang hidwaan ng mga intwar at aban-aban. At dahil pumarito ka sa kanilang kuta, iisipin nila na pakawala ka namin at maiipit ka sa gulo. Kailangan mo magdoble ingat, anak. Nang mga panahong yon, walang nagawa si Oyong kung hindi ang pakinggan na lang ang boses na kanyang naririnig. Alam niyang may mabuting idudulot yon sa kanya dahil tila ginagabayan siya nito. Naramdaman na rin niya ang koneksyon nilang dalawa, kaya kampante siyang hindi siya nito ipapahamak. Ipikit mo lang ang iyong mga mata at hayaan mo ang iyong sarili na mag-isip ng kung ano-ano. Dadalhin ka ng iyong isipan sa lugar kung saan ka nagmula at makikita mo ang aking itsura. Sinunod ni Oyong ang sinabi ng tinig sa kanya at nang ipikit nga niya ang kanyang mga mata, nakaramdam siya ng kung anumang enerhiya. Nagpatianod siya sa kung anumang pumapasok sa kanyang isipan hanggang sa makakita siya ng kakaibang mundo. May nakita rin siyang isang lalaki na kamukha niya at patuloy itong nagsasalita. Kinutuban ng hindi maganda si Oyong, kaya agad niyang iminulat ang kanyang mga mata. Napaiktad na lang siya nang mapansin niyang may kung anong puwersang bumalot sa kanyang buong katawan. Magmula sa mga oras na ito, anak, mas mangingibabaw ang iyong pagiging intwar. At dahil ikaw ay kalahating tao, mas mahihirapan ang mga aban-aban na mawari ang dugong engkanto na nananalaytay sa iyong ugat. Intwar? Ano yun? Ikaw, ako, at marami pang mga kauri natin. Tayong mga intwar ay nahahanay sa mga matataas na engkanto. Ang mga katulad namin ay bibihira lamang sa mundo nyo. Pero dahil ayaw ko mapahamak ka, simulat sa pool ay binabantayan na kita at sinusubaybayan. Kung gayon, isa rin ba akong engkanto? Ikaw rin ba nakita ko nung ipinikit ko ang aking mga mata? Ako nga, at ako ang tunay mong ama. Ang iyong ina ay namatay nung iluwal ka niya, at maging ang iyong lolo namatay rin dahil sinubukan kanyang sakalin. Pagkatapos magwika nila Murok ng mga katagang yon, agad siyang nagpakita kay Oyong. Hindi naman nakapagsalita ang bata, gawa ng hindi siya makapaniwala sa tumambad sa kanya. Magkahawig na magkahawig sila sa anumang aspeto, kaya parang humarap sa salamin si Oyong. Ako ang iyong ama, at nandito ko para gabayan ka. Huwag kang mag-alala, anak.
Sa pagpasok mo sa kuta ng mga aswang na aban-aban, hindi ako mawawala sa iyong tabi. Kailangan ko lang na maglaho sa paningin ng mga yon, dahil baka pag hinalaan kanila at hulihin. Kung gayon, anong dapat kong gawin sa mga gintong alahas na ito? Paano ko ito magagamit laban sa mga aswang na yun? Napangiti si Lamurok, napatitig siya kay Oyong. Ikinumpas ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa gintong hawak ng bata. Pasdan mo mga gintong nasa kamay mo, kung talagang ginto nga ba. Hindi. Ang mga ginto ay naging mga bato. Paano nangyari yun? Sapagkat tayong mga intwar ay kayang magmanipula ng mga bagay-bagay na ating matatagpuan sa kalikasan. At kagaya ko, magagawa mo rin yan. Isipin mo lamang at mangyayari ang iyong ninanais. Noon din, inisip ni Oyong na maging ginto ang mga batong nasa kamay niya. Sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, ganun na lang ang kanyang pagkamangha nang mapagtanto niyang naging mga gintong alahas ulit ang mga bato. Hindi lamang yan, anak. Kaya mo rin kumontrol ng panahon. Ang natatanging bagay na hindi natin makokontrol ay ang oras. Sapagkat sa ating mundo, hindi batayan ng oras para masasabing makabuluhan ang naging buhay natin. Bukan mong kontrolin ang hangin at utusan mong liparin ang mga tolda ng mga aban-aban. Ihanda mo lang ang pinatulis mong kawayan at nang may proteksyon ka laban sa kanila. Kahit na hindi man niya alam kung ano ang kanyang gagawin, sinubukang tawagin ni Oyong ang hangin at nang maging malakas na ito, ikinumpas niya ang kanyang kamay. Naging mabilis naman ang pagkilos ng hangin patungo sa kinaroroonan ng kuta ng mga aban-aban at nilipad nito ang mga tolda nila. Dahil sa nangyari, nataranta ang mga yon at dinig ni Oyong ang kanilang mga pag-angin. Akmang magtatanong pa sana siya sa engkantong nagpakilalang ama niya, ngunit naglaho na ito sa kanyang kinatatayuan. Gamitin mo ang pagkakataong ito na nagkakagulo sila para hindi ka nila madaling mahalata. Ialay mo mga gintong yan at sabihin na ang kapalit ay ang ulo ng isang intwar. Kahit na hindi man niya nakikita si Lamurok, napatango si Oyong. Noon din, nagpasya siyang sumugod sa kinakukutaan ng mga aswang. Nakita ni Oyong na tarantan-taranta ang mga aswang at animoy hindi nila alam kung sino ang gumawa nun sa kanila. Dahil doon, nagkaroon ng lakas ng loob ang batang may dugong intwar na lumapit doon. Nang makalapit na siya sa kuta ng mga aban-aban, inilapag niya sa lupa ang kanyang sibat na gawa sa kawayan. Sa kapasigaw siyang nagwika. Mga kaibigan! May gusto sana akong hilingin sa inyo. At sana naman, hindi niyo tanggihan ang aking pakiusap. Pagkakita ng mga aban-aban sa kanya, isa-isa silang lumapit at halata ang pananabik sa kanilang mga muka. May iilan sa kanilang natataranta pa rin dahil sa nangyari sa kanilang mga tolda. Nang nasa tapat na nila si Oyong, tinitigan nila ng maigi ang bata na parang nagbabasa sila ng aklat. Ilang sandali pa, may isang aban-aban ang naglakad na papalapit sa kanya. Inamoy-amoy siya nito, saka nagwika. Mo'y intwar ka. Pero ano ba ang sadya mo rito? Pinatay ng isang intwar ang lolo ko at nais ko sana magiganti roon. Alam kong kayo na ang makakagawa nun. Hindi kami nagiging mga utusana para sa wala lang. Kung may nais kang ipagawa sa amin, kailangan namin ng bayad. Napangisi si Oyong. Naalala niya ang sinabi ni Lamurok sa kanya. Kaya naman, walang pagdadalawang isip na ikinalat niya ang mga kumikinang na ginto sa lupa. Hinayaan niyang manabik doon ang mga aban-aban at nang sayangin nila ang kanilang oras sa pagdampot ng mga yon, hindi naman naiwasan ni Oyong ang mapangisi dahil kahit na mga aswang pala ay may labis din na pagkahumaling sa mga ginto at diamante. Yan ang bayad ko. Basta, ibigay niyo sa akin ang ulo ng intwar na aking hinahanap. Kailangan ko yun sa lalong madaling panahon. Pagkakita niya, naabala ang mga aban-aban sa pagdampot ng mga hiyas na ginto sa lupa. Mabilis namang dinampot ni Oyong ang kanyang sibat na gawa sa kawayan. Inilapit niya ito sa liig ng matandang aban-aban na nooy nabigla rin sa kanyang ginawa.
Hindi na rin nakapalag ang naturang aswang sapagkat alam niyang mamamatay ito ng agaran dahil kawayan ang gamit ni Oyong. Sige, subukan mong gumalaw at itatara ko to sa lalamunan mo. Kayong mga aban-aban, ang siyang pumaslang sa aking nanay Bilin at tatay Kikoy. Pagbabayaran niyo ang ginawa ng iba niyong kasamahan. Hindi ko alam kung anong pinagsasasabi mo. Pakawalan mo ko. Kung hindi, pagpipiestahan ka ng mga aban-aban dito. Tumawa pa ang aban-aban pagkatapos niyang magwika. Subalit, mas lalo namang diniinan ni Oyong ang sibat sa lalamunan ng aswang. Napaungol na lang ang aswang at halos maluwa na sa sakit na kanyang nararamdaman. Sige na, sige na. Tama na. Huwag kayong lumapit. Hayaan niyo ko. Baka kung ano pa ang gawin ng batang mapangas na ito sa akin. Ayoko pang mamatay. Nasaan ang tatlong aban-aban na nagmamatsyag sa akin? Ako ba talaga ang kanilang pakay sa kubo? Bakit sila umaligid doon? Hindi ko alam. Pero iisa lang ang posibleng dahilan kung bakit nakarating doon ang mga kasama namin. Marahil, naghahanap sila ng intwar na siyang makakapagturo sa amin kung saan nagkukuta ang mga engkantong yon. Hindi na nyo kailangan pang maghanap ng intwar. Dahil nandito na ako sa harap nyo. Pero hindi nyo ako makukuha. Naparito ko para sa aking pagiganti at para hindi makipagtulungan sa inyo. Kung gayon, amaga ang inala ko. Kaya pala amoy intwar ka. Sinubukang gumalaw ng matandang aban-aban, kaya mas lalo pang diniinan ni Oyong ang sibat sa leeg nito. Bunsod nito, nasugatan ang naturang aswang at tumulo ang kanyang dugo. Nakita yon ng isang aban-aban, kaya naman mabilis itong lumapit kay Oyong para sunggaban siya. Subalit bago pa man mapagtagumpayan ng naturang aban-aban ang kanyang ninanais, nagawa siyang sakalin ni Oyong gamit ang isang kamay. Sinubukan pang magpumiglas ng nasabing aswang, ngunit ibinalibag siya ng batang may dugong intwar, dahilan para tumilapon ito sa iba pa niyang mga kauri. Yan ang nararapat sa'yo. Sige, sumugod kayo. Sino pang gustong umatake sa akin? Nagsiangilan ang mga aban-aban nang wikain yun ni Oyong. Ang bawat isa sa kanila ay sabik na malapitan ang bata. Subalit natatakot sila sa kung anumang posibleng mangyari sa kanila. Walang ano-ano, biglang umalis ang matandang aban-aban sa kanyang pwesto at sinubukan niyang kagatin sa leeg si Oyong. Subalit bago pa man mangyari ang kanyang plano, buong lakas nang itinarak ng bata ang hawak niyang kawayang sibat sa bunganga ng naturang aban-aban. Napansin niyang gumalaw ang iba pang mga aswang at binalak siyang sugurin ng mga ito, kaya inikot ni Oyong ang kanyang paningin sa kanila. Sige lang, isa pang galaw nyo. At tutuluyan ko na ang matandang aban-aban na ito. Huwag niyo kong intindihin. Sugurin niyo na ang bata niyan at patayin. Kapag namatay siya, tiyak na hindi kayo mahihirapang maghanap ng iba pang mga intwar. Kinutuban ng hindi maganda si Oyong nang makita niyang humahanda ang mga aswang na aban-aban para sugurin siya. Buong lakas niyang ibinaon ng husto ang kawayang sibat sa bunganga ng matandang aban-aban. Naging dahilan yun para tumagos ang kawayan sa batok ng naturang aswang. Pagkakita naman ng ibang aswang sa ginawa ni Oyong, nang galaiti sila at binalak na sumugod. Ito na babagay sa'yo. Magbabayad kayo sa pagkamatay ni Tatay Kikoy at Nanay Bilen. Pinagmasdan ni Oyong ang mga bato na naroroon at inisip na lilipad ang mga ito sa kakusang tatama sa mga aban-aban. Ilang sandali lamang, lumutang ang mga bato sa ere. Nagimbal ang mga aban-aban at halos hindi sila nakagalaw dulot ng sindak. Nung mapagtanto nila kung ano ang binabalak ni Oyong, mabilis silang sumugod sa bata. Ngunit bago pa man sila makalapit kay Oyong, tumama na sa kanila ang napakaraming mga bato at halos lahat ng mga aban-aban ay bumagsak sa lupa. Noon din, hinugot ni Oyong ang sibat na kawayan sa bunganga ng matandang aswang. Kung iniisip yung basta-basta lang ako magpapahuli sa inyo ng buhay, nagkakamali kayo. Kung tutuusin,
Kaya ko kayong patayin sa pamamagitan ng paghigop ng inyong enerhiya. Pero hindi ko gagawin yun. Bilang ganti sa inyo, papatayin ko kayo ng paunti-unti. Isa-isang bumangon ang mga nagsibagsakang aban-aban. Mas lalo pang naging mabalasik ang kanilang mga itsura habang nakatitig sa batang si Oyong. Inihanda na lamang ng bata ang kanyang sibat. Nang sa gayon, maitarak niya ito sa unang aswang na lalapit sa kanya. Nang mga panahong yun, umaligid sa kanya ang napakaraming aban-aban. Ang bawat isa sa mga aswang, naghahanda para sa kanilang pag-atake. Walang ano-ano, biglang yumanig ng malakas ang lupa. Kaya iginala ni Oyong ang kanyang paningin sa paligid, hanggang sa may maaninag siyang figurang nakatayo sa hindi kalayuan. Kahit daliri nyo, huwag nyong idadampi sa batang yan. Ako ang kalabanin nyo. At nang malaman natin kung hanggang saan ang kakayahan nyong mga aban-aban. Naririto ka. O sige, tingnan natin kung hanggang saan naabot ang tapang nyo mga aswang kayo. Layuan nyo ang batang yan at ako ang kalabanin nyo. Pagkatapos magwika nila Murok ng mga katagang yon, mabilis siyang naglaho sa paningin ni Oyong. Maging ang bata ay nagulat nang sa isang pagkisap ng kanyang mga mata. Nasa tabi na niya sila Murok. Ayos ka lang ba, anak? Anong ginawa nila sa'yo? Ayos lang po ko. Buti po dumating kayo. Hindi ko alam kung paano ko matatalo ang lahat ng to eh. Kaya mo matalo mga yan, anak. Magtiwala ka lamang sa sarili mong kakayahan. Alalahanin mong nananalaytay sa'yo ang pagiging intwar. At isa tayo sa mga pinakamakapangyarihang uri ng engkanto. At ngayon, kayo mga aban-aban, dito natin tatapusin ang hidwaang ito. Tignan natin kung ano magagawa nyo laban sa amin ng anak ko. Napatitig na lang si Oyong kay Lamurok at noon din naramdaman niya ang tinatawag nilang lukso ng dugo. Umangil ang mga aban-aban na yon at nagsimula sa kanilang pag-atake kina Oyong. Inihanda na lamang ng bata ang kanyang hawak na sibat at ang bawat aban-aban na lumalapit sa kanya, sinusugatan niya ng hawak niyang armas. Huwag mong isipin ang pagod, anak. Ang isipin mo ay kung paano mo magagantian ang mga aswang na ito na pumaslang sa mga tumayong magulang mo. Sana, pagkatapos ng labanang ito, matanggap mo na sa sarili mo na ako ang iyong tunay na ama at bahagi ng iyong katauhan ng pagiging intwar. Sige ama, isa sa isip ko ang sinabi mo. Nagkatinginan sina Oyong at Lamurok. Napangiti na lang ang lalaking itwar at napatango kay Oyong. Sinabihan pa niya ang bata na huwag hahayaang makalapit ang mga aban-aban sa kanya dahil haharapin niya ang iba sa mga ito. Agad ding umalis sa tabi ni Oyong ang lalaking engkanto, kaya nakaramdam siya ng pagkabahala. Hindi ako dapat na mabahala. Kung talagang isa akong intwar, may kakayahan akong wala sa mga aban-aban na ito. At yun ang lamang ko sa kanila. Nagpatuloy sa pakikipaglaban sa mga aban-aban si Oyong. Hindi niya na naibaling pa ang kanyang atensyon sa kanyang tunay na ama dahil marami rin siyang nakakalabang aban-aban. Subalit nang halos lahat sa mga aban-aban na nakasagupa niya ay nakahandusay na sa lupa, nagkaroon ng ideya si Oyong para mas mapabilis ang pagtalo nila sa mga aswang. Ama! Ngayon na! Pagkasabi niya noon, agad siyang nilingon ni Lamurok. Napatitig naman ang lalaking intwar sa kanya at napatango. Nang mismong sandaling yon, inisip ni Lamurok na mapupuno ng alikabok ang paligid at maging ang buwan ay mababalot ng dilim. Sige na po ama, ubusin natin ang mga aban-aban na to para sa mga intwar at para sa mga tao. Mabalot ng alikabok ang paligid, nataranta ang mga aban-aban. Hindi nila alam kung nasan sina Oyong at Lamurok. Mas lalo pa silang nabahala dahil sa nangyaring eklipse na naging rason para hindi nila ganong makita ang paligid. Nagugulat na lamang sila sa tuwing may tatama sa kanila at nagkakaroon sila ng malalalim na sugat. Sa pagkawala ng alikabok sa paligid at sa pagtapos ng eklipse, halos lahat ng mga aban-aban ay nakahandusay na sa lupa. Ang iilan sa mga yon ay pinipilit pa ang mabuhay. Samantala, ang iba naman sa kanila ay naliligo na sa sarili nilang mga dugo. Iginala pa ni Oyong ang kanyang paningin sa paligid
hanggang sa napagtanto niyang wala na roon ang kanyang amang si Lamurok. Ama ko! Nasan ka? Ama! Ama, nasan ka? Ilang beses siyang nagtawag at umasa siyang tutugon nito kahit nasa tinig lamang. Subalit kahit isang tugon ay walang natanggap si Oyong. Hindi rin niya alam kung saan na nagpunta ang kanyang ama. Kaya naman, nakaramdam siya ng bagyang pagkabahala. Nakita yun ng 3 aban-aban na hindi bumagsak sa lupa at napangisi sila nang mapagtantong may pagkabahala sa puso ni Oyong. Akala ko ba matapang ka, bata? Bakit parang naduduwag ka nang malaman mong nag-iisa ka na lamang? Iniwang ka na ng iyong ama sa amin. Siguro'y natalo namin siya at ikaw ang aming pabuya. Nagsimulang maglaway ang 3 aban-aban. Nagsimula rin silang maglakad ng marahan habang nakapako ang kanilang paningin kay Oyong. Nang makita naman ng bata ang ginagawa ng 3, napangisi na rin siya. Kailanman ay hindi ako magiging pabuya sa inyo, mga gunggong. Marahil, iniwan ako ng aking ama sapagkat alam niyang kayang-kaya ko kayong 3. Pagkatapos magwika ni Oyong, buong liksi niyang sinibat ang isa sa mga aban-aban. Dahil sa naging bilis ng pagsibat niya, hindi yun napansin ng 3 aswang. Nagulat na lamang ang 2 nang bumagsak ang kanilang kasama na nakatarak sa dibdib nito ang sibat. Sa kabilang banda, ginamit ni Oyong ang pagkakataon na yon para lumipat ng kanyang pwesto. Napangisi na lang din siya nang muli sanang ibabalik ng 2 aban-aban ang kanilang pansin at hindi na nila siya nakita. Subalit makaraan pa ang ilang sandali, nakita ni Oyong na may mga gumagalaw sa hindi kalayuan at animoy papalapit sa kanyang kinaroroonan. Hindi, marami pa sila. Anong dapat kong gawin? Paniguradong mamamatay ako rito at magiging walang saysayang nasimulan kong pagiganti para kay nanay at tatay. Ama, tulungan mo ko. Ano ang mainam kong gawin? Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pag-iisip nang bumalik sa kanyang gunita ang sinabi ng kanyang ama patungkol sa kakayahan niyang makontrol ang mga bagay-bagay. Alam ko na. Noon din, napatitig siya sa mga malalaking puno sa bahaging dinadaanan ng mga aban-aban. Inisip niyang mabubuwal ang mga yon at pagkalipas lang ng ilang sandali, sunod-sunod na nagtumbahan ang mga puno. May iilang mga aban-aban na binagsakan ng mga puno at nadurog ang mga katawan. Ang iba namang nakailag, patuloy na tumakbo patungo sa kinaroroonan ng 2 aban-aban na naunang nakalaban ni Oyong. Batang nag-iisa lang ang kalaban nyo, pero nagtawag pa kayo ng inyong mga kasama. Ngayon, sino sa atin ang duwag? Kung iniisip yung natatakot ako, nagkakamali kayo. Lumabas si Oyong sa kanyang pinagtataguan at sinadyang magpakita sa 2 aban-aban. Nung makita naman nila siya, mabilis silang sumugod sa kinaroroonan ng bata. Nang makita yun ni Oyong, naisipan niyang kontrolin ang sibat na kawayang nakatarak pa rin sa lalamunan ng isang aswang. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at sa pamamagitan ng kanyang isipan, nagawa niyang palutangin ang sibat. Isang malaking pagkakamali ang ginawa nyo. Sisiguraduhin kong ako magwawagi sa labanang ito. Ito ay para kina inay at itay. Pagkatapos niyang wikain ang mga katagang yon, tinignan niya ang sibat na nakalutang sa ere habang nakatutok sa 2. Hindi naman nila yon napansin at nang saktong pagkalapit nila kay Oyong, nahati ang sibat na kawayan. Ang dapat sa inyo ay mamatay! Tumarak sa likuran ng 2 aswang ang nahating sibat na kawayan. Napaungol na lang sila at agaran ding nabuwal sa lupa. Nang mga sandaling yon, nakita ni Oyong na malapit na ang iba pang mga aban-aban. Halos nasa 20 ang bilang ng mga yon. Subalit kahit na ganon, hindi nakaramdam ng takot ang bata. Kung totoo man na isa akong intwar, hindi ako susuko sa mga ito. Alam kong pinoprotektahan ako ng aking ama. At alam ko rin na kaya kong gapiin ang mga aswang na yan. Iginala ni Oyong ang kanyang paningin sa paligid. Nang may makita siyang mga kawayan, napangisi siya at nagkaroon ng isang magandang ideya. Kayong mga aban-aban, alam kong ako rin ang inyong pakay.
Ano pang hinihintay nyo? Sige, sumugod kayong lahat sa akin! Napaangil ang mga aban-aban na papalapit at animoy tuwang-tuwa sila nang makita si Oyong. Subalit, bago pa man makalapit ang mga yon sa kanya, ikinumpas ng batang may dugong intwar ang kanyang kamay. Napangiti na lang din siya nang makita niyang nakalutang sa ere ang mga kawayan na naputol sa kani-kanilang puno. Bago pa man tuluyang makalapit sa kanya ng gusto ang mga aban-aban, bumulusok na sa kanila ang dulong bahagi ng mga kawayan. Lahat ng mga aswang ay natuhog nun. Ngunit, para makasiguro, nilapitan sila ni Oyong. Nagkamali kayo at pumarito pa kayo. Pero sa bagay, marahil ginusto talaga ninyong mamatay sa gabing ito. Ngayon, ibibigay ko sa inyo kung ano man ang nararapat. Pinagmasdan silang maigi ni Oyong at inisip ng bata na mapipilipit at sasabog ang kanilang katawan. Matapos yun, ang mga aban-aban na naghihingalo ay napaungol dahil sa labis na sakit. Halos hindi nila magawang tignan si Oyong nang magsimulang pumilipit ang kanilang katawan. Napaatras na lang din ang bata nang sumabog ang katawan ng mga aban-aban. Tapos na, anak ko. Sinasabi ko na nga ba't kahit na mag-isa ka lang, magagawa mo matalo ang mga aswang na yan. Nga maihinang nilalang, isang buong angkan ng aban-aban, nagawan talunin ng isang bata na wala ngang halos kakayahan sa pakikipaglaban. Napalingon si Oyong nang marinig niya ang boses ng kanyang tunay na ama. Kahit paano ay nakampante siyang may kasama na siya. Gusto man niya itong sumbatan at sisihin, ngunit alam niyang kahit sa simpleng paraan lang, natulungan naman siya nila Murok. Pagkakita niya sa kanyang tunay na ama, lumapit siya rito at inisisa. Saan ba kayo nagpunta, ama? Kanina kasama ko kayong lumalaban sa mga aban-aban. Pero nang lumaon, bakit nawala kayo? Napangisi sila Murok sa bata. Tinapik niya ang balikat nito. Nagsimula na rin siyang magpaliwanag patungkol sa kanyang ginawa. Dahil alam niyang naguguluhan ang bata dahil sa mga nangyari. Ang nakasama mo ay isang simulakro lamang. Hindi yun ang pisikal na katauhan ko. Espiritual lang yun. At lumitaw yun dahil meron tayong koneksyon. At yun ang patunay na anak nga kita. Hindi nakapagsalita si Oyong. Napatitig lang siya kay Lamurok. At dahil sa nangyari, nagawa niyang tanggapin ang totoo niyang pagkatao. Gumala sila at doon siniguro nilang patay na ang lahat ng mga aban-aban. Nang masiguro nang wala ng buhay ang mga aswang, ikinumpas ni Lamurok ang kanyang mga kamay. Namulagat na lang ang mga mata ni Oyong nang masaksihan niya kung paano kainin ng lupa ang lahat ng mga aban-aban na yun. Gusto kong magsimula ng bagong buhay na kasama ka, anak. Sumama ka na sa mundo namin. Sa mundo kung saan ka talaga nararapat. Doon, wala kang mararamdamang negatibo. Dahil positibo ang lahat ng bagay roon. Napabuntong hininga si Oyong. Naisip niya ang kanyang nanay at tatay na nagawa niyang ipaghiganti. Hindi niya lubos maisip na medyo may katagalan pala ang naging laban nila sa mga aban-aban. Palibhasa kasi, hindi raw sumisikat ang araw sa lugar na yon. Kaya namumuhay ang mga aswang na yon nang hindi nangangambang madampian ng sinag ng araw ang kanilang mga balat. Nagawa ko na pong maipaghiganti ang kamatayan ng mga tumayong magulang ko. Naipaghiganti ko na nga po. Pero, hindi ko naman sila kasama. Ngayon, hindi ko po alam kung saan ako pupulutin. Nawala man ang mga kinikilala mo mga magulang. Nandirito pa rin ako. Palagi ka may matatakbuhan. At ako yun, bilang ama mo. Ngayon wala na mga aban-aban na naghahangad sa buhay natin. Magagawa na nating mamuhay ng mapayapa. Pero kung hindi ka pa handa na sumama sa akin, pag-isipan mo muna. Doon ka sa kubo manirahan at ibibigay ko ang lahat ng mga kailangan mo. Maraming salamat po, Ama. Alam kong hindi madali ang magdesisyon, pero darating po ang panahon na makakapag-isip-isip din po ako. Sa ngayon po, siguro, kailangan ko muna mag-isa. Wala akong pakialam kahit bata pa po ako. Siguro, kaya ko naman po ang aking sarili. Ikaw ang bahala, anak.
Pero kung kailangan mo ko, isipin mo lang ako at darating ako sa mismong oras na yon. Maraming salamat po, Ama. Siguro nga po kung wala kayo, baka nalapa na po ako ng mga aban-aban. Wala yon, anak. Walang mga magulang ang nais na masaktan ng kanyang anak. Kahit na hindi man ako nagpapakita sa iyo nung una, ginawa ko naman ang parte ko para maprotektahan ka. Siguro naman, sapat na yon para maiparamdam ko sa iyo na mahal kita. Pagkatapos ng kanilang usapan, nagpasya na silang umalis doon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan nila Murok, gumawa siya ng lagusan mula roon, patungo sa kubong nasa bundok, kung saan mananatili si Oyong. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Oyong, naroroon na siya sa loob ng kubo. Samantala, hindi niya nakasama roon ang kanyang tunay na ama. Hindi alam ng bata kung ano ang magiging buhay niya roon, kaya hindi naglaon na pagdesisyonan niyang sumama na lamang kay Lamurok sa kanilang mundo. Subalit, hindi naman siya nagtagal doon, gawa ng hindi umayon ang kanyang katawan sa buhay ng isang engkanto. Naisip niya marahil nasa dugo niya ang pagiging intwar, pero hindi ang kanyang katawan at hindi nararapat sa kanilang mundo. Kalaunan, bumalik na lang si Oyong sa mundo ng mga tao at nagpasyang mamuhay ng mag-isa sa kubo. Hindi naman siya nawalan ng pang-araw-araw na kailangan niya, dahil ibinibigay naman yon ng kanyang ama. Sa paglaon, nagagawa niyang tumulong sa mga tao sa pagsugpo sa mga aswang na nananalasa sa mga kanayunan. Maging ang mga tao, hindi makapaniwala na kaya ng isang simpleng bata ang mga ganong gawain. Lingid sa kanilang kaalaman, nananalaytay sa dugo ni Oyong, ang dugong intwar.